may mga haka-haka, okay, na may mga bali-balita na si, Bonjing Remulla, yung Julul na 'yan, ay bumalik na naman, nagbakasyon na naman sa ospital, okay. Alam niyo, sabi nga nila, masama ang mag-wish ng ill sa kapwa. Masama talaga mag-wish ng ill sa kapwa kung ito ay mabuting kapwa. Okay? Kung mabait naman yung kapwa-tao mo na wala namang ginagawa sa yung masama, hindi ka dapat talaga nagwi-wish ng kamatayan, hindi ka nagwi-wish ng kamatayan, kasamaan o magkasakit itong taong ito. Hindi mo talaga dapat ginagawa yan kasi may karma yan, may parusa yan sa Diyos. Pero kung ang wini-wish mo ay sangkot, mga kababayan, sangkot sa mga anomalya, mga kalaswaan, pagnanakaw sa kaban ng bayan, panggigipit, 'di ba? I don't think, sabi ko kahit ibuwis ko yung buhay ko, mapatay lang lahat ng mga demonyo, hindi ko pagsisisihan. So sa case ni Remulla, na i-deny nila ngayon, ang na-hospitalized itong si Remulla kasi ang sabi pa nga ni ni Clavano, nag-breakfast pa daw teka hanapin natin yung exactly sinabi ni Clavano, no? Nakakarimarim itong mga to. Kaya kung i-wish man natin sila, na mamatay sila, katulad ng wish ni Cara David. Actually, kulang pa yung wish eh. Dapat nga lipulin silang lahat, di ba? Dahil ang sabi ng ni Clavano, yung sidekick niya sa ombudsman, na fake news daw yon. Sabi niya, he had a hearty sinigang this morning for breakfast. Nagkaroon daw nag-breakfast ba daw ng sinigang at very hearty sinigang chocho. Kung natatandaan ninyo, mga kababayan, in-expose ko sa inyo noong 2023, 'di ba, yung mukha ni Bonjing Remulla na parang isang bolate na lang hindi pumipirma. Anong sabi nila noon? Fake news yan si Maharlika, ganito yan, gumagawa ng kwento, 'di ba? Dahil nung June 2023. So, for the whole year, 2023 hanggang 2024, hanggang 2025, mga kababayan, hindi umaamin si Remulla na siya ay nagkaroon pala ng cancer at nagkaroon siya ng bypass operation. Feb 2024, in-acknowledge niya na nagkaroon daw ng complication yung kanyang immune system dahil nga doon sa kanyang heart surgery, chuchu-chuchu. And now, nung time na yon, ay umamin pala siya na hindi daw siya nagkaroon ng cancer ng ganong diagnosis ng CA. Pero October 2025 ay inamin niya, tignan mo titignan ko yung timeline dito. Noong 2024, sabi niya, itong mga netizen, yung mga katulad natin, like katulad ni Maharlika, na nagsisinungaling tayo at gumagawa lang tayo ng kwento na siya ay na-diagnose. Alright? Kung siya ay ordinary citizen at hindi sila sangkot sa mga anomalya, wala naman tayong pakialam kung mag-bypass siya or what. The problem is, sumusweldo siya habang niloloko niya yung taong bayan, sumusweldo, kumakamal siya ng pera ng bayan through perks at kung ano-ano pang mga benefits na nakukuha nila sa government. Now, come 2025, excuse me, ngayon, inamin ni Remulla na na-diagnose nga siya ng leukemia. Alright? So, inamin na yan. So, ngayon, dinedeny na naman nila ngayon, mga kababayan, na wala nga daw, nag-hearty breakfast pa nga daw, huwag kayong pakasisiguro. Okay? Kayong pamilya na Remulla, nanuknukan ng mga kasinungalingan, it's beyond your control. 'Di ba? Pag nagkaroon yan, okay, for sure, sa nangyayari ngayon, baka may recurrence na, alam nyo yan, dahil syempre, the more na gumagawa ka ng kasamaan, the more na gumagawa ka ng kadyutahan, ay kinakarma ka. 'Di ba, biblical naman yan, yung mga paglipol sa mga kasamaan. Okay? Ngayon, mga kababayan, excuse me,
May bumabara sa ano natin, bumabara na ano, na kinain ko. Hmm. Ngayon, ang problema kasi ng ganyang sakit, alam niyo naman siguro may mga family kayo nagkakaroon ng ganyan. Again, hindi natin sinasabi na kapag nagkaroon ka ng ganong sakit ay kinakarma ka. Hindi natin alam yan kung paano, I mean, ang ganyang sakit, pwede nating nakuha, pwedeng genetics, pwedeng chemical, pwedeng stress, or, maraming, well, lahat ng factors actually. No, lahat ng sakit. Actually, nagsisimula lahat yan sa stress. Okay? Stress na stress si Remulia. Okay? Maaring kumalat lalo. Maaring nag-recurrence nga, mga kababayan. Tapos kumalat lalo yung kanyang, hindi na lang natin babanggitin ng eksaktong kasi yung kanyang sakit, 'di ba? Yung kanyang CA, okay? Mga kababayan, kung kumalat 'yan, pati sa jutak niya, baka sa jototoy niya, no, hindi. Sa jutak niya, sa baga niya, 'di ba? Sa jatay niya, 'di ba? Sa kipay, kung may kipay, no, chika lang. Pero alam mo 'yon, kapag 'yan ay kumalat dahil nga there are times low yung immune system natin. There are times na kinakarma talaga ang mga katulad nila. Siguro sabi ng Diyos, kailangan na kitang parusahan dahil wala nang katapusan ang kasamaan paggigipit ninyo sa taong bayan. So pwede mangyari, sabi ko nga, it's beyond your control. Pwede kayong maakop. Pwede kayong ma-Enrile, although si Enrile ay gurangtot naman na talaga, panahon na talaga para magurgur siya sa buhay niya, then, baka maakop kasi nga hindi nyo hawak ang buhay ninyo. Kaya lagi nating sinasabi na tigil nyo na yung pagnanakaw nyo, mga putang ina ninyo. Okay? Sa inyo na lahat, kotse, pera, lahat, bahay, mga alpot sa paligid ninyo na chinuchok-chak ninyo. Nandyan na lahat. Pag pinagapang ko lahat ng mga CA cells dyan, at inutusan ko lahat yan, sa pamamagitan ng itim na kandila at dadasalan ko yan. Lahat kayo ay lilipulin yan, mga palangga. Hindi ko kayo palangga. Mga alpot o mga kawatan. Tatandaan ninyo, masosyonda na kayo. Ang inyong lifestyle ay karimari-marim. Pagdating sa pagkain, lahat ng lechon sinubo nyo na. Pati buto, sinusubo ni Satanas. Di ba? Alam ko, excited kayo sa topic na yon. So ngayon, mga kababayan, ipinapakita ng pagkakataon ng tadhana na naniningil na talaga sila. Paano natin paniniwalaan si Remulia? 2023, pinadyotok ang issue na yan. Na St. Luke siya. May nagsabi sa akin dahil, baka madulas ako malaman kung sino ating puting as during the time. Di ba, mismo na nandoon sa loob ng mga eksenang yun, nung siya ay, ginagamot o pinapasok na sa hospital na yun, may nagsumbong na kaagad sa atin. Sa Remulia, di ba, inuutusan ko ang lahat ng mga CA cells na kunin ka na. Okay? Lamunin na lahat yung jototoy mo. Pwede naman jototoy kasi wala naman siyang prostate. Well, hindi naman niya sinabi, but who knows, di ba? Once na kinutusan ko yan, iguzum, kunin nyo na si Bonjing. Kunin nyo na yan. Yung hayop na yan, kunin nyo na kasi hindi na kayo magtatagal sa mga ginagawa nyong kababuyan sa taong bayan. Rest him in hell, sabi ni Teresa Avendaño. Dahil sobra na ang pangbababoy ninyo sa taong bayan. Ngayon, i-deny nyo na naman. O sige nga, ilabas nyo nga si Remulia. Sige, mag-live nga kayo. Di ba yun ang challenge natin sa kanila palaga? O, ilabas nyo nga ang boto ni Remulia. Sige nga, ilabas nyo si Remulia kung talagang buhay pa yung buhay or capable pa magsalita yan. Baka magulat na lang tayo, bumagsak na kayo. Tapos hingi kayo prayers. Nanghingi po kami ng dasal sa aming minamahal. Mga yawa kayo, tapos ngayon i-deny nyo. Malapit na yan. So, kaya alam nyo na yan ay mga cover-up nila.